700,000 pesos. Ito nga lang ba ang halaga ng mga palikpik ng pating? Kaya sila pinapatay? Nalambat nitong nakaraang linggo sa isang bahay sa General Santos City sa Mindanao ang daan-daang palikpik ng pating o shark's fins. Ipupuslit daw kasi sana ito para ibenta na tinatayang ang halaga aabot ng 700,000 pesos. Yung suspect search warrant, hindi natin naabutan. Yun ang kanilang business. Bumibili ng mga shark fin at binibinta rin. May nagreklamo na po dati na hindi taga dito. Amoy isda. Ang baho minsan kapag dumadaan siya doon. These are dried shark fins. Based on our inventory, 761 pieces. Naging negosyo na ng ilan ang panghuhuli ng pating para kuhanin ang palikpik ng mga ito kahit pa ito'y illegal. Karamihan kasi sa species ng pating endangered o nanganganib ng maubos ang lahi. Hilain mo ng pating sa bangka namin, patay na yan. Bulan-bulan naman eh. Kunin mo yung palipik niya, bitay para matuyo. Samantalang ang katawan ng pating basta na lang itinatapon sa dagat. Para walang ebidensya, di naman niya masabi natin na naawa ka dahil kinakain tayo niyan. Tabla-tabla lang. Sa internet, nananatiling talamak ang bentahan ng shark's fin. Umaabot hanggang 8,000 pesos kada kilo para gawing shark's fin soup sa ilang Chinese restaurants. Ito ay kayamanan, kapangyarihan at saka katanyagan among the Chinese. Inihahain at kinakain lamang ng mga emperador. Doon sa kanilang kinagisnan na kultura, na mga mababangis na hayop ay nagdudulot sa kanila ng karagdagang kalakasan. Sa paglilibot nga ng aming asset sa Binondo sa Maynila, may mga restaurant pa ring nagsiserve ng shark's fin soup na ang kada order mula 1,400 hanggang 1,700 pesos. Ito, nakabili ako ng shark fin soup sa isang Chinese restaurant. Hindi naman ako nahirapan bumili. Dahil sa pagsagpang ng kahirapan, ang mangingisdang si Raul, aminadong minsan na ring natuksong manghuli ng pating. Ay wala nang awa, ano iniisip mo, pera na. 6.5 ang kilo yung senior size. Kung ang iba itinatapon ang katawan ng pating, si Raul pinagkakakitaan pa rin ito sa halagang 200 to 300 pesos kada kilo. Mas mura dahil makatiraw ito kung kainin at madali ring bumaho. Minsan na nga raw nakarating sina Raul sa karagatan ng Indonesia para lang manghuli ng pating. 2016 yung nadakip kami. Lampas na kasi sa boundary. Ay siyempre, tigil kasi hulihin ka. Ang dati namang seaman na si Ray, hindi niya tunay na pangalan, bagamat alam daw ng kanilang kumpanya na bawal ang panguhuli ng pating, may ilan sa kanilang pasaway. Para magkaroon ka ng extra income. Kutsilyo talaga yan. Patayin mo muna yung pating bago mo tanggalan. Kakagating ganyan. Kumita na rin ako ng 20,000 dahil lang sa panguhuli niyan. Talamak pa din yan. Kasi sa kahirapan, ang mananagat, wala silang magawa kundi manghuli. Bakit? Kung halimbawa, mahirap ang paghuli ng tuna, yellowfin. Kung wala, siya ang nandyan, kukuning talaga yan. Para pag-uwi, may magpakain sa... Ang mga nasa koteng palikpik ng pating, nasa tanggapan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pwede po nila itong mabalit yung ating RA 9147 o Wildlife Resource Conservation Act. Meron po silang penalty na 5 times the value of the species, 500,000 to 5 million. Meron silang kulong na 12 years and 1 day to 20 years. Ang mga kawani ng BFAR sa Region 12 naghigpit sa pag-iinspeksyon sa mga pantalan. In-intensify natin, we randomly check lahat ng mga vehicles carrying fisheries product. As of today, compliant ang po lahat. Ang mga shark or pating ay giant living filters for our oceans. Kapag tanggalin natin ang apex predators tulad ng mga pating, posibleng dumami ang ibang klaseng isda na kakain naman sa ibang klaseng isda. And that means mas konti ang mahuhuli nating isda sa ating mga karagatan. Let's stop these brutal practices. It's an urgent problem that upsets the balance of species ng ating marine ecosystem. Takot tayo sa pating, gayong sa totoo lang, sila ang dapat matakot sa atin. Thank you
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.